Mga hakbang patungo kay Kristo. Kabanata 12. Ano ang gagawin sa pagdududa? Marami, lalo na ang mga kabataan sa buhay Kristiyano, kung minsan ay nababagabag sa mga mungkahi ng pag-aalinlangan. Mayroong maraming mga bagay sa Biblia na hindi nila maipaliwanag, o naiintindihan man lang, at ginagamit ni Satanas ang mga ito upang iwaksi ang kanilang pananampalataya sa kasulatan bilang isang paghahayag mula sa Diyos. Nagtatanong sila, paano ko malalaman ang tamang daan? Kung ang Biblia ay talagang salita ng Diyos, paano ako mapapalaya mula sa mga pagdududa at kaguluhang ito? Hindi kailanman hinihiling ng Diyos na maniwala tayo, nang hindi nagbibigay ng sapat na katibayan na batayan ng ating pananampalataya. Ang kanyang pag-iral, ang kanyang katangian, ang katotohanan ng kanyang salita, ay lahat ay itinatag sa pamamagitan ng patuto na umaakit sa ating katwiran, at ang patotoong ito ay sagana. Ngunit hindi kailanman inalis ng Diyos ang posibilidad ng pagdududa. Ang ating pananampalataya ay dapat nakasalalay sa ebidensya, hindi sa pagpapakita. Ang mga gustong mag-alinlangan ay magkakaroon ng pagkakataon, habang ang mga talagang nagnanais na malaman ang katotohanan ay makakahanap ng maraming katibayan kung saan ipagpapahinga ang kanilang pananampalataya. Imposibleng ganap na maunawaan ng mga may hangganang pag-iisip ang katangian o ang mga gawan ng walang hanggan. Sa pinakamatalas na talino, ang pinakapinag-aralan na kaisipan, ang banal na nilalang ay dapat na manatiling nakadamit ng misteryo. Malalaman mo ba ang Diyos sa pamamagitan ng paghahanap? Matutuklasan mo ba ang makapangyarihan sa lahat hanggang sa kasakdalan? Ito ay kasing taas ng langit, anong magagawa mo? Mas malalim kaysa impyerno, ano ang maaari mong malaman? Job Kapitulo 11 versikulo 7, 8. Si Apostol Pablo ay bumulalas, o ang lalim ng kayamanan kapwa ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. Kay hindi masaliksik ang kanyang mga kahatulan, at ang kanyang mga daan ay hindi natutuklasan. Roma Kapitulo 11 versikulo 33. Ngunit kahit na, mga ulap at kadiliman ay nakapalibot sa kanya, katwiran at kahatulan ang pundasyon ng kanyang trono. Awit Kapitulo 97 versikulo 2, RV. Nauunawaan natin ang kanyang mga pakikitungo sa atin, at ang mga motibo kung saan siya ay kumikilos, upang ating makilala ang walang hanggan na pag-ibig at awa na nagkakaisa sa walang hanggang kapangyarihan. Nauunawaan natin ang halos lahat ng kanyang mga layunin na para sa ating ikabubuti na malaman, at higit pa rito ay dapat pa rin tayong magtiwala sa kamay na makapangyarihan, ang pusong puno ng pagmamahal. Ang salita ng Diyos, tulad ng katangian ng banal na may akda nito, ay nagpapakita ng mga misteryo na hindi kailanman lubos na mauunawaan ng mga nilalang na may hangganan. Ang pagpasok ng kasalanan sa mundo, ang pagkakatawang tao ni Kristo, pagbabagong buhay, pagkabuhay na mag-uli, at marami pang ibang paksa na ipinakita sa Biblia, ay mga misteryong napakalalim para ipaliwanag ng isipan ng tao, o kahit na lubos na maunawaan. Ngunit wala tayong dahilan upang pagdudahan ang salita ng Diyos dahil hindi natin mauunawaan ang mga hiwaga ng kanyang pagkakaloob. Sa natural na mundo tayo ay patuloy na napapalibutan ng mga misteryo na hindi natin maarok. Ang pinakahamak na anyo ng buhay ay nagpapakita ng isang problema na ang pinakamatalino sa mga pilosopo ay walang kapangyarihang ipaliwanag. Kahit saan ay mga kababalaghan na lampas sa ating ken. Dapat ba tayong magulat na makita na sa espiritual na mundo ay mayroon ding mga misteryo na hindi natin maarok? Ang kahirapan ay nakasalalay lamang sa kahinaan at kakitiran ng pag-iisip ng tao. Binigyan tayo ng Diyos sa kasulatan ng sapat na katibayan ng kanilang banal na katangian, at hindi natin dapat pagdudahan ang kanyang salita dahil hindi natin mauunawaan ang lahat ng hiwaga ng kanyang paglalaan. Sinabi ni Apostol Pedro na sa banal na kasulatan ay may mga bagay na mahirap unawain, na binabaligtad ng mga walang pinag-aralan at hindi matatag sa kanilang sariling kapahamakan. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 versikulo 16. Ang mga paghihirap ng kasulatan ay hinimok ng mga nag-aalinlangan bilang argumento laban sa Biblia, ngunit sa ngayon, sila ay bumubuo ng isang matibay na katibayan ng banal na inspirasyon nito. Kung wala itong tala tungkol sa Diyos kundi yaong madali nating mauunawaan, kung ang kanyang kadakilaan at kamahalan ay mahahawakan ng may hangganang pag-iisip, kung gayon ang Biblia ay hindi magtataglay ng di mapagkakamalang mga kredensyal ng banal na awtoridad.
Ang mismong kadakilaan at misteryo ng mga tema na ipinakita ay dapat magbigay ng inspirasyon sa pananampalataya dito bilang salita ng Diyos. Ang Biblia ay naglalahad ng katotohanan sa isang simple at isang perpektong pagbagay sa mga pangangailangan at pananabik ng puso ng tao, na nagpamangha at nakakabighani sa pinakamataas na nilinang ng mga pag-iisip, habang ito ay nagbibigay daan sa pinakamababa at walang kultura na makilala ang daan ng kaligtasan. Gayunpaman, ang mga simpleng sinabing katotohanan ito ay kumikapit sa mga paksang napakataas, napakalawak, napakalayo na lampas sa kapangyarihan ng pangunawa ng tao, na maaari lamang nating tanggapin ang mga ito dahil ipinahayag ito ng Diyos. Sa gayon ang plano ng pagtubos ay inilatag na bukas sa atin, upang makita ng bawat kaluluwa ang mga hakbang na dapat niyang gawin sa pagsisisi sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, upang maligtas sa itinakda ng Diyos na paraan. Ngunit sa ilalim ng mga katotohanang ito, na napakadaling maunawaan, ay may mga misteryo na nagtatago ng kanyang kaluwalhatian, mga misteryong nananaig sa isipan sa pagsasaliksik nito, ngunit nagbibigay inspirasyon sa tapat na naghahanap ng katotohanan ng may paggalang at pananampalataya. Habang higit niyang sinasaliksik ang Biblia, mas malalim ang kanyang pananalig na ito ay salita ng buhay na Diyos, at ang katwiran ng tao ay yumuyuko sa harap ng kamahalan ng banal na kapahayagan. Ang pagkilala na hindi natin lubos na mauunawaan ang mga dakilang katotohanan ng Biblia ay pag-amin lamang na ang may hangganang pag-iisip ay hindi sapat upang hawakan ang walang hanggan, na ang tao, sa kanyang limitado, kaalaman ng tao, ay hindi mauunawaan ang mga layunin ng omniscience. Dahil hindi nila maarak ang lahat ng hiwaga nito, tinatanggihan ng mga nag-aalinlangan at hindi sumasampalataya sa salita ng Diyos, at hindi lahat ng nag-aangking naniniwala sa Biblia ay malaya sa panganib sa puntong ito. Ang sabi ng apostol, mag-ingat kayo, mga kapatid, baka sa sinuman sa inyo ay magkaroon ng masamang pusong walang pananampalataya, sa pagtalikod sa Diyos na buhay. Hebreo Kapitulo 3 versikulo 12. Tama na pag-aralan ng mabuti ang mga turo ng Biblia at saliksikin ang malalalim na bagay ng Diyos, hanggang sa ito ay isiniwalat sa kasulatan. Unang Korinto Kapitulo 2 versikulo 10. Habang ang mga lihim na bagay ay nauukol sa Panginoong ating Diyos, ang mga bagay na nahayag ay sa atin. Deuteronomio Kapitulo 29 versikulo 29. Ngunit gawain ni Satanas na baluktutin ang mga kapangyarihan sa pagsisiyasat ng isip. Ang isang tiyak na pagmamataas ay nahahalo sa pagsasaalang-alang sa katotohanan ng Biblia, kung kaya't ang mga tao ay makaramdam ng pagkainip at pagkatalo kung hindi nila maipaliwanag ang bawat bahagi ng kasulatan sa kanilang kasiyahan. Masyadong nakakahiya sa kanila na kilalanin na hindi nila naiintindihan ang mga inspiredong salita. Hindi sila handang maghintay ng matyaga hanggang makita ng Diyos na nararapat na ihayag sa kanila ang katotohanan. Nararamdaman nila na ang kanilang walang tulong na karunungan ng tao ay sapat na upang bigyan sila ng kakayahan na maunawaan ang kasulatan, at sa pagkabigong gawin ito. Halos itinatanggi nila ang awtoridad nito. Totoo na maraming mga teorya at doktrina na tanyag na hinango sa Biblia ay walang pundasyon sa pagtuturo nito, at sa katunayan ay salungat sa buong tenor ng inspirasyon. Ang mga bagay na ito ay naging sanhi ng pagdududa at pagkalito sa maraming isipan. Ang mga ito ay hindi, gayunpaman, para sa salita ng Diyos, ngunit sa pagbaluktot ng tao dito. Kung posible para sa mga nilikhang nilalang na makamit ang ganap na pangunawa sa Diyos at sa kanyang mga gawa, kung gayon, sa pag-abot sa puntong ito, hindi na magkakaroon para sa kanila ng karagdagang pagtuklas ng katotohanan, walang paglago sa kaalaman, walang karagdagang pag-unlad ng isip o puso. Ang Diyos ay hindi na magiging pinakamataas, at ang tao, na naabot ang hangganan ng kaalaman at pagkamit, ay titigil sa pagsulong. Magpasalamat tayo sa Diyos na hindi ganoon. Ang Diyos ay walang hanggan, nasa Kanya ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Kolosas Kapitulo 2 versikulo 3. At hanggang sa kawalang hanggan ang mga tao ay maaaring laging naghahanap, laging natututo, ngunit hindi kailanman nauubos ang mga kayamanan ng Kanyang karunungan, Kanyang kabutihan, at Kanyang kapangyarihan. Nilalayo ng Diyos na maging sa buhay na ito ang mga katotohanan ng Kanyang salita ay mabubunyag sa Kanyang mga tao. Mayroon lamang isang paraan kung saan maaaring makuha ang kaalamang ito. Makakamit natin ang pagkaunawa sa salita ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pag-iilaw ng Espiritong iyon kung saan ibinigay ang salita.
Ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakakaalam ng sinuman, kundi ang Espiritu ng Diyos, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng bagay, oo, ang malalalim na bagay ng Diyos. Unang Korinto Kapitulo 2 versikulo 11, Gs. At ang pangako ng tagapagligtas sa kanyang mga tagasunod ay, pagdating niya, ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat tatanggap siya sa akin, at ipahahayag ito sa iyo. Juan Kapitulo 16 versikulo 13, 14. Nais ng Diyos na gamitin ng tao ang kanyang mga kapangyarihan sa pangangatuwiran, at ang pag-aaral ng Biblia ay magpapalakas at magtataas ng isip na hindi kayang gawin ng ibang pag-aaral. Gayunpaman, dapat tayong mag-ingat sa deifying reason, na napapailalim sa kahinaan at kahinaan ng sangkatauhan. Kung hindi natin guguluhin ang mga banal na kasulatan sa ating pangunawa, upang ang pinakamalinaw na katotohanan ay hindi maunawaan, dapat tayong magkaroon ng kasimplehan at pananampalataya ng isang maliit na bata, handang matuto, at humihingi ng tulong sa banal na espiritu. Ang pakiramdam ng kapangyarihan at karunungan ng Diyos, at ng ating kawalan ng kakayahan na maunawaan ang kanyang kadakilaan, ay dapat magbigay ng inspirasyon sa atin ng pagpapakumbaba, at dapat nating buksan ang kanyang salita, tulad ng pagpasok natin sa kanyang presensya, ng may banal na sindig. Pagdating natin sa Biblia, dapat kilalanin ng katwiran ang isang awtoridad na nakahihigit sa sarili nito, at ang puso at talino ay dapat yumukod sa dakilang ako nga. Mayroong maraming mga bagay na tila mahirap o malabo, na gagawin ng Diyos na malinaw at simple sa mga naghahangad na maunawaan ang mga ito. Ngunit kung wala ang patnubay ng banal na espiritu ay patuloy tayong mananagot na bawiin ang mga kasulatan o maling interpretasyon ang mga ito. Maraming pagbabasa ng Biblia na walang pakinabang at sa maraming pagkakataon ay positibong pinsala. Kapag ang salita ng Diyos ay nabuksan ng walang paggalang at walang panalangin, kapag ang mga pag-iisip at pagmamahal ay hindi nakatuon sa Diyos, o naaayon sa kanyang kalooban, ang isip ay nababalot ng mga pagdududa, at sa mismong pag-aaral ng Biblia, lumalakas ang pag-aalinlangan. Kinokontrol ng kaaway ang mga kaisipan, at nagmumungkahi siya ng mga interpretasyon na hindi tama. Sa tuwing ang mga tao ay wala sa salita at gawa na naghahangad na maging kasuwato ng Diyos, kung gayon, gaano man sila katuto, sila ay may pananagutan na magkamali sa kanilang pagkaunawa sa kasulatan, at hindi ligtas na magtiwala sa kanilang mga paliwanag. Yaong mga tumitingin sa kasulatan upang makahanap ng mga pagkakaiba, ay walang espiritual na pananaw. Sa pangit na pangitain ay makikita nila ang maraming dahilan ng pagdududa at kawalan ng paniniwala sa mga bagay na talagang payak at simple. Itago mo man ito, ang tunay na dahilan ng pagdududa at pag-aalinlangan, sa karamihan ng mga kaso, ay ang pag-ibig sa kasalanan. Ang mga turo at mga paghihigpit ng salita ng Diyos ay hindi malugod na tinatanggap sa mapagmataas, mapagmahal sa kasalanan na puso, at yaong mga ayaw sumunod sa mga kahilingan nito ay handang pagdudahan ang awtoridad nito. Upang makarating sa katotohanan, dapat tayong magkaroon ng think time na pagnanais na malaman ang katotohanan at kahandaan ng puso na sundin ito. At lahat ng lumalapit sa espiritong ito sa pag-aaral ng Biblia ay makakatagpo ng saganang katibayan na ito ay salita ng Diyos, at maaari silang magkaroon ng pagkaunawa sa mga katotohanan nito na magpaparunong sa kanila tungo sa kaligtasan. Sinabi ni Kristo, kung ang sinuman ay nagnanais na gawin ang kanyang kalooban, malalaman niya ang turo. Juan Kapitulo 7 versikulo 17, RV. Sa halip na magtanong at manaire tungkol sa hindi mo nauunawaan, bigyang pansin ang liwanag na sumisikat na sa iyo, at tatanggap ka ng higit na liwanag. Sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo, gampanan ang bawat tungkulin na ginawang malinaw sa iyong pangunawa, at magagawa mong maunawaan at maisegowa ang mga bagay na pinagdududahan mo ngayon. Mayroong isang katibayan na bukas sa lahat, ang pinaka may mataas na pinag-aralan, at ang pinaka hindi marunong bumasa at sumulat, ang katibayan ng karanasan. Inaanyayahan tayo ng Diyos na patunayan sa ating sarili ang katotohanan ng kanyang salita, ang katotohanan ng kanyang mga pangako. Inaanyayahan niya tayo na, tikman at tingnan na ang Panginoon ay mabuti. Awit Kapitulo 34 versikulo 8. Sa halip na umasa sa salita ng iba, tayo ay tikman para sa ating sarili. Ipinahayag niya, humingi, at kayo ay tatanggap. Juan Kapitulo 16 versikulo 24. Ang kanyang mga pangako ay matutupad.
Hindi sila kailanman nabigo, hindi sila mabibigo. At habang tayo ay lumalapit kay Jesus, at nagagalak sa kabuuan ng kanyang pag-ibig, ang ating pagdududa at kadiliman ay mawawala sa liwanag ng kanyang presensya. Sinabi ni Apostol Pablo na, iniligtas tayo ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kadiliman, at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Kolosas Kapitulo 1 Versikulo 13. At ang bawat isa na lumipat mula sa kamatayan tungo sa buhay ay magagawang, ilagay sa kanyang tatak na ang Diyos ay totoo. Juan Kapitulo 3 Versikulo 33. Maaari siyang magpatotoo, kailangan ko ng tulong, at natagpuan ko ito kay Jesus. Bawat pangangailangan ay naibigay, ang gutom ng aking kaluluwa ay nasiyahan, at ngayon ang Biblia ay para sa akin ang paghahayag ni Hesukristo. Nagtatanong ka ba kung bakit ako naniniwala kay Jesus? Dahil siya sa akin ay isang banal na tagapagligtas. Bakit ako naniniwala sa Biblia? Dahil natagpuan ko na ito ang tinig ng Diyos sa aking kaluluwa. Maaaring mayroon tayong patuto sa ating sarili na ang Biblia ay totoo, na si Kristo ay ang anak ng Diyos. Alam natin na hindi tayo sumusunod sa mga tusong ginawang pabula. Pinayuhan ni Pedro ang kanyang mga kapatid na lumago sa biyaya, at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 18. Kapag ang mga tao ng Diyos ay lumalago sa biyaya, sila ay patuloy na magkakaroon ng mas malinaw na pagkaunawa sa kanyang salita. Makikilala nila ang bagong liwanag at kagandahan sa mga sagradong katotohanan nito. Ito ay naging totoo sa kasaysayan ng simbahan sa lahat ng panahon, at sa gayon ito ay magpapatuloy hanggang sa wakas. Ang landas ng matuwid ay parang liwanag ng bukang liwayway, na lalong sumisikat hanggang sa sakdal na araw. Kawikaan Kapitulo 4 Versikulo 18, RV, Margin. Sa pamamagitan ng pananampalataya maaari tayong tumingin sa kabilang buhay at mahawakan ang pangako ng Diyos para sa paglago ng pag-iisip, ang mga kakayahan ng tao na nagkakaisa sa banal, at bawat kapangyarihan ng kaluluwa ay dinadala sa direktang pakikipag-ugnayan sa pinagmumulan ng liwanag. Maaari tayong magalak na ang lahat ng nakalilito sa atin sa mga probisyon ng Diyos ay magiging malinaw, ang mga bagay na mahirap unawain ay makakahanap ng paliwanag. At kung saan natuklasan lamang ng ating may hangganang isipan ang kalituhan at sirang layunin, makikita natin ang pinaka-perpekto at magandang pagkakatugma. Ngayon nakikita natin sa isang salamin, madilim, ngunit pagkatapos ay mukha sa mukha. Ngayon alam ko sa bahagi, ngunit kung magkagayoy malalaman ko gaya ng pagkakilala sa akin. Unang Korinto Kapitulo 13 Versikulo 12. Dito nagtatapos ang Kabanata 12. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.